Nagising ako dahil sa tindi ng sinag ng araw na tumatama sa mukha ko. When I first opened my eyes, sinag ng araw ang unang bumungad sa akin. Dahil nakaharap pala ako sa sliding door na gawa sa salamin. Glad that you're awake. Mabilis akong napabangon nang marinig ko ang baritonong boses na yon. Inilibot ko ang aking mata at doon ko natagpuan ang lalaking nakaupo malapit sa sliding door. Na hindi ko man lang siya napansin kaagad dahil sa iba nakatuon ang paningin ko. Nakaupo siya doon habang umiinom ng kape. Hubot-hubad pa ito. Wala itong pantaas na damit at tanging striped na pajama lang ang suot. Kaya lantad na lantad ang tila pandesal na tiyan nito. Tansya ko, nasa 4 lang ang abs nito. Nakatingin lang ako sa kanya gamit ang aking malamig na tingin. Maraming mga tanong na tumatakbo sa isip ko, pero isinantabi ko muna at itinuon ng pansin sa lalaki. Pamilyar siya sa akin. I think he's the man in the park. Naglabanan kami ng tingin, ngunit hindi ko inakala na siya ang unang magbibitaw ng tingin at tila na ilang pa ito. He stood up from sitting on a rattan chair at saka pumunta sa kanyang closet at kumuha doon ng isang puting t-shirt na hapit sa hapit sa kanya nang maisuot niya. He then looked at me, but shook when I was still looking at him. Nakakatawa ang kanyang mukha sa mga oras na yon. Bakit ganyan ka makatingin, ha? Nautal niyang tanong. Para bawasan ang pagkailang niya, ibinaling ko na lang ang aking tingin sa labas ng sliding door na kita ang kulay asul na dagat. Bakit ako narito? I asked, while my eyes were still fixed on the ocean. Of course, I'll help you last night. Nahimatay ka kaya? Sabi niya. Doon lang bumalik sa isipan ko ang nangyari. Those girls put me in a perilous situation. Sinadya nilang pasamahin ako para maiwan dito sa isla. They used my weakness against me. Alam kong hindi nila ako gusto, pero hindi ko inakalang magagawa nila akong ganunin. Hindi nila alam na pwede akong mamatay dahil doon. Where are you going? Tanong ng lalaki nang makita niyang tumayo ako mula sa pagkakaupo sa kama. Hinarap ko siya. Salamat sa pagtulong mo, Mister, pero aalis na ako. Now, where's my things? My bag. Saan ka naman pupunta? Walang pumupuntang bangka dito. And isa pa, ako lang may cabin dito. You can't go home if you don't have a yacht, he said while crossing his arms. Napaisip naman ako sa sinabi niya. He seemed telling the truth. I'll call some help. He chuckled. May signal ba dito? Wala. May parte sa akin na hindi siya masyadong gusto. Pero hindi naman ako kinakabahan sa kanya. Dahil mukha naman siyang okay. Iyon nga lang, sa paraan ng pananalita niya, medyo matabil ang kanyang bibig. Anong punto mo? Malamig kong sabi. Nasira ang kanyang mukha. Ang mas mabuti pa, manatili ka muna dito. Isasama kita pag uwi ko sa Manila. Kapag dumating na ang kaibigan ko, dala ang yate. When? Next week. Simple niyang sagot. Nagsalubong ang kilay ko. Next week pa? I asked. He nodded. Ibig sabihin, 1 linggo akong mananatili dito. Ngunit ang sabi ko sa aking mama at lola ay 3 araw lang ako mananatili dito. Gayunpaman, masaya na rin ako dahil 1 linggo nila akong hindi makukulit tungkol sa pag-aasawa. I look at him with an observing eye and he seemed notice it. Ibang klase ka rin makatingin, no? Ang lamig, pero parang nanghuhusga. Sabi pa nito, tiningnan ko lang kung mapagkakatiwalaan ka. Bumuka ang kanyang bibig na para bang hindi siya makapaniwala sa sinasabi ko. So you think na masama akong tao? My Grace, kung masama ako, sana kagabi pa may ginawa na akong masama sa'yo. I even help you. Na hindi ka man lang naman tiyan. At saka ayaw ko matanggalan ng lisensya, no? Hindi talaga ako makapaniwala sa kung paano siya magsalita. He looks so manly. But the way he acts, he talks, so feminine. Pagkatapos ng tagpo sa kwarto, pumanhik na kami sa kusina
para kumain ng agahan. All of the time, I was just observing, judging him at first look. I know he has something to say. Mayaman ang tindig, moreno, ngunit mistiso, na walang kabahid-bahid ng dumi at mga scars sa katawan. Flawless, kumbaga. Eat. Walang lason yan, he demanded. I started to dig in and eat till my stomach bloat. Sobrang gutom ko kasi dahil kahapon pa ako walang kain. Kinagabihan, I decided to make a bonfire and sat in front of the sea. Malamig na ang simoy ng hangin dahil 10:00 na rin at dinig na dinig ko na ang boses ng alon na napakasarap sa tenga. Penny for your thoughts? Rinig kong sabi ng boses sa likod. It was the guy. Lamig ng hangin, no? Parang ikaw, sabi nito at umupo sa aking tabi. Sa kauna-unahang pagkakataon, umisi ako ng maliit. Ganito lang talaga ako. Masanay ka na dahil 1 linggo mo ako makakasama. He chuckled. I guess so. Sandali kaming nanahimik at binuksan niya na naman kaagad ang usapan. What's your name? At bakit ka napadpad dito? He asked. Bumuntong hininga ko. I'm Oceana Reyes. Hindi ako nagsasalita ng mahaba. But I feel like I have the responsibility to talk and to explain since sa kanya ako tumutuloy. Dinala ako ng katrabaho ko dito. Sabi nila for a vacation. So, kahit hindi ko sila gusto, sumama ako para makalayo sa problema ko sa bahay. Makalayo sa mama ko at sa lola ko. Pero hindi ko inakalang iiwan nila ako dito at muntik nang mapahamak. Wala akong masakyan pa uwi. Kaya nang nakita ko ang yate mo, hindi na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong. And I thank you for helping me. Paliwanag ko. So bad. Let's sue them, he commented. Tinignan ko siya. No need, Mr. I prolonged since I didn't know his name and he seemed to get it. Hi Oceana. I'm Sanon Carter Evangelista. Nice to meet you. Well, hindi na ito ang una nating pagkikita dahil nakita na kita sa park few days ago. And I didn't expect na makikita ulit kita dito. I am a lawyer and we can sue them for doing that to you. Pakilala nito at inabot ang kamay niya sa akin at kusa ko naman yung tinanggap. He's a lawyer. Pleased to meet you, I said. He just smiled and stood up. Sandali lang kukuha lang ako ng may inom sa loob. After a while, bumalik siya dala ang mga bote ng alak. He opened the bottle for me and gave it to me afterwards. Bakit ka pala nandito? Tanong ko habang ang mata ay nakabaling sa dagat. Palagi namang talaga akong pumupunta rito kapag gusto kong mapag-isa. Just like you. Gusto ko ring makalayo sa mama kong makulit. Sabi niya at tumawa. Parehas pala tayo. Bakit ka pala kinukulit ng mama mo? I asked, then drank the bottle of alcohol. Yun kasi, lagi na lang ako sinasabihang mag-asawa na raw ako. Napapagod na ako. I dated so many girls, pero wala sa kanilang gusto ko. Sana nga may dumating na kaagad dahil ayoko nang kulitin niya ako. Natawa ako ng malakas dahil pareho rin pala kami ng sitwasyon. Hindi ko inaasahan yon. Tinignan niya ako ng nakangiti. He was just looking at me. Pero hindi ko maarok kung anong iniisip niya. Natigil ako sa pagtawa nang mapansin kong nakatingin siya sa akin. Bigla akong naiilang, kaya yumuko ako. Nakakatawa lang na parehas tayo ng sitwasyon. Kaya rin ako narito, dahil kinukulit ako ni na mama at lola na mag-asawa. Sa pagkakataong ito, siya nang nagulat at pagkatapos, ay dalawa na kaming tumatawa. Marami na kaming napag-usapan at marami na rin kaming nainom. Pareho na kaming langung-lango sa alak. Tingin ko'y alauna na ng madaling araw. Wala na ako sa katinuan at umiikot na rin ang paningin ko. So, wala ka pang boyfriend? Lasing na sabi ni Sanon. Kung kanina ay sobrang layo namin sa isa't isa, ngayon ay nakadikit na kami sa isa't isa. Yung tipong wala ng espasyo sa gitna namin, na nagkakabanggaan na ang aming mga balikat. Lasing akong tumawa. Wala. Ewan ko ba kung bakit wala akong boyfriend. Eh di sana, siya na yung pinakasalan ko ngayon.
Eh di sana, hindi na ako kinukulit sa pag-aasawa ng mama ko. Heist? Ano bang gusto mo sa lalaki? Zenon asked. I pouted and closed my eyes. Yung attorney. Para akong bata sa paraan ng pagsagot ko. Attorney? Tulad ko? I nodded. Then I heard him laugh, but I didn't yet. Tumayo ako para pumunta sa dagat. Hoy, where are you going? Rinig kong tawag sa akin ni Zenon. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy lang ako sa paglalakad na gumegewang. Hoy! Sumunod na si Zenon sa akin. Kinuha niya ang aking braso para pigilan ako. Ngunit sobrang lasing ko na talaga na sa isang hila niya sa kamay ko ay natumba ko. Natamaan ko siya. Kaya we were out of balance. That moment, nakahiga na kami sa may buhanginan. Ngunit ako ay nakadagan sa kanya. Nagkatinginan kaming dalawa at kahit lasing ako, naninag ko pa rin ang kanyang kulay awong mga mata. Then suddenly, he uttered, "Kaya na lang kaya?" Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa sinabi niya. Hindi ko alam pero may parang masamang elementong tumulak sa akin. At sa isang iglap lang, bigla ko na lang kinabig si Zenon at hinalikan siya. I was ready to let go but he held the back of my head and kissed me torridly. Now the only thing that I have in my mind was the sound of the waves and the pleasure between me and Attorney Zenon. The moment our lips met each other, there's a sudden feeling that ran through my veins. Parang nakuryente ang katawan ko, kahit nadampi lang yon. Pero hindi na ako nakagalaw pa nang gumalaw ang labi ng lalaki at tinulak niya ako papalapit sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ko at idiniin pa ang aming mga labi. We were kissing torridly hanggang sa makarating kami sa kwarto niya. I've never been kissed before, kaya hindi ko alam kung bakit ko nagawang sabayan ang labi ni Zenon. Nagawa naming makarating sa kwarto nang hindi pinuputol ang aming halikan. At ang aming mga kamay ay kung saan-saan na dumadapo. Mas lalo lang ako nag-init. Rumaragasa ang apoy sa aking katawan. Sobrang lambot ng labi niya at parang hinihigop niya ang akin. Ang sarap. Ang sarap-sarap niyang humalik. Your lips are so yummy. I want it. So bad. Mabibigat na sabi ni Zenon habang sobrang lalim ng hininga. Tanging magkadikit pang aming mga labi. Ang kaninang kalmadong, maloko at approachable na si Zenon ay biglang nawala at napalitan ng isang gutom at marahas na leon. Maya-maya ay inihiga niya na ako sa kama. Ngayon, wala na ako sa tamang huwisyo. Libo-libong boltahe na ang lumantay sa akin at hindi ko na kaya itong pigilan pa. Bahala na. Dinaganan niya ako at hinalikan na naman. Sa mga oras na ito, nag-aalab na kaming dalawa. We're dancing in fire. Nagsimula nang maglikot ang kanyang mga labi, pati na rin ang kanyang mga kamay. Napapapikit na ako. Hindi dahil sa antok kundi kakaibang sarap na ibinibigay sa akin ng lalaki. This guy is just a mere stranger, pero bumigay ako sa kanya. Sobrang init na ng pakiramdam ko. Boobs, big boobs, I want it. The attorney want it. Sabi nito, at hinawakan ang bundok ko at minasahi yon. I moaned when he massaged it multiple times. Bago pa lang sa akin ang mga ganitong sensasyon. Sa isang iglap, natanggal niya na ang bra ko, kaya sobrang lantad na sa kanya ang malalaki kong bundok. I can't deny na malaki ang dibdib ko. Sakto kasi sa alaga at natural lang yan. Ngayon, dalawang kamay na niya ang nagmamasahe sa dalawa kong bundok, habang ang nasa kaliwa ay ginamitan na ng lalaki ng kanyang dila. Yes, he was licking it. He would lick my nipples upward, then after that, he would encircle his tongue on it sensually. Then he would eat it and played it with his teeth. The same as the other side. Ganon din ang ginawa niya sa kabila, kaya wala nang mapaglagyan ng ulo. Your assets are so big, he murmured within his heavy breathing. He even left a hickey on my cleavage. Pagkatapos nun ay bumalik siya sa labi ko, at doon mas intense pa sa unang halik niya,
Gumagalaw ng kanyang dila at nag-iespadahan na ang dila naming dalawa na nagpadagdag sa init na namamagitan sa amin. Ramdam ko na rin ang bukol niyang bumubundol-bundol sa ibaba ko. Huminto siya saglit at hinubad na ang kanyang puting t-shirt, pati na rin ang kanyang khaki short. Ngayon, tanging boxer na lang ang natira sa kanya at sobrang halata na ang bukol doon. Pumaibabaw na ulit siya sa akin at hinalikan na ulit ako. Ngunit pinigilan ko siya. Why? Nalilitong tanong niya. I pointed his bulging manhood, kaya napatingin kaming dalawa doon. Why? What's wrong with that? He asked again. Hilaw akong ngumiti. Lumaki. Nalaki ang mga mata niya at parang hindi siya makapaniwala sa sinabi ko. Damn baby, ganyan talaga yan. Malaki. Pero wag kang mag-alala. Tamang-tama lang yan. Diyan sa iyong kuweba. Now, spread your legs, he said with full of authority. Ibang-ibang siya sa Zenon kanina. Ngayon, para na siyang isang boss. Hinalikan niya ako ulit na marahas na paraan. Pinaghiwalay niya ang mga binti ko at pumagit na siya doon. Bumaba ang halik niya hanggang sa umabot ito sa aking puson. And for the main course, he stepped in front of my covered meat and gave it a small peck. Nilagay niya ang kanyang hintuturo sa gitna ng aking biyak. Note that I am still wearing my panty. Pinadaan niya ito sa aking naglalaway na hiwa at tinago dito pataas at pababa sa sexual na paraan. Noong una, mabagal pa lang, ngunit habang tumatagal, bumibilis na ang paghagod niya hanggang sa naging marahas na ito. Walang tigil na pag-ungol ko habang pinapaligayan niya ako gamit ang kanyang kamay. Maya-maya pa hinubad niya na ang tuluyan ng aking panty at dinakma ang aking matambok na palaka. Shit! He seductively moaned while still cupping my naked frog. I couldn't stop moaning because of the sheer pleasure that he was giving to me. This is a new sensation for me since then. No one dared to touch me intimately. Ungol ko pa. Hindi naman ako mahiyang umungol. Sobrang sarap kasi. At isa pa, maganda naman ang boses ko kapag umuungol. Kaya walang problema. Hinalikan niya muna ako sa labi bago bumaba para pagtuunan ng pansin ng aking basa ng palaka. Nagpapapansin pa ito dahil nararamdaman kong naglalaway na siya. Impit na ungol ko nang dilaan ng lalaki ang hiwa ko pataas. Pinapadaanan niya pa ito ng kanyang kamay at bahagya itong minamasahe. Pinaghiwalay niya ang hiwa ko gamit ang kanyang hintuturo at gitnang daliri. Sobrang sarap. Maya-maya ay tumayo na siya at hinubad ng kanyang mga saplot. His room was a little bit dim since it was only the lampshade that gave us light, kaya hindi ko masyadong makita ang kanyang katawan at ang kanyang kabuuan. Only his silhouette. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil parang hinihila na ako ng antok at dahil na rin sa epekto ng alak. I just closed my eyes but my position was still the same. Nakatihaya pa rin ako habang nakabuka ka pa rin ang aking mga binti. Wala pa rin akong saplot kahit isa, pero ipinagsawalang bahala ko na lang iyon. Dahin ko nang bigla na lang may ipasok ang lalaki sa aking pagkababae. Humihikab pa ako ngunit napalitan ito ng daing dahil sa sakit ng pagkakapasok nun. Pakiramdam ko, may napunit sa loob ko. Shit! Sobrang sakit. Ang kaninang antok ko ay nawala at talagang nanlaki ang mga mata ko dahil sa biglang pagpasok niya ng kung ano. Holy fuck! You're virgin! Gulat na sabi niya, ngunit mahina lang. Pinahid ko ang luha na kumawala sa mata ko. Walang hiya ka. Ang sakit. Naiyak na sabi ko. Hindi ako nagmumura pero itong lalaking ito ang nag-udyok sa akin na magmura. Tiningnan ko ang pumasok sa akin at mas lalong naiyak nang makita ang mahaba niyang pagkalalaki na nakapasok sa pagkababae ko. Ulo pa nga lang ang napasok pero sobrang sakit na. Bakit mo pinasok yan?
Naiyak pa rin na tanong ko habang nakatingin sa pagkalalaki niya. They called Oceana Reyes is now gone for a while. I'm sorry. I didn't know. I'm really sorry. He soothed para akong batang pinapatahan niya. Ako naman, panay po na sa luha na kumawala sa mata ko. Ikaw ba naman? Anuhin ang malaking ano? Arg, I can't. Ang sakit kaya? I'll pull it back, sabi niya. Mabilis akong umiling. Huwag na. Ipagpatuloy mo na lang para isang pagsakan lang. Are you sure? Okay pa sa alright. Sige na, kadyot na. Nairita ngunit na inip na utos ko. Hindi naman kasi pwedeng hindi niya tapusin ang sinimulan niya. Napunit na niya. Sana papel na lang ang hymen para kapag napunit, lagyan mo lang ng pandikit. Didikit ulit. In my queue, he slowly let his full manhood inside my cave. Halos magdugo ang labi ko dahil sa paggagat at halos mapunit na rin ang bedsheet dahil sa higpit ng kapit ko. He's so big. Really big. Should I move? I'll make it slow, he asked. I slowly nodded. With that, he started moving slowly. Sa una masakit. Pero nung makailang kadyot na siya, nawala ang sakit at hapdi. At napalitan ng sarap. So it's true. Masarap pala talaga to. After the pain, is heaven. Shit. Sunod-sunod na mura ng lalaking katali ko ngayon. He pushed now his manhood inside me, all over again, in a fast pace this time. Double na ang bilis ng paglabas-masok niya. I had nothing in mind but the pleasure I was feeling. He's good, big, fat, pigil na ungol ko. I even bit my lips to stop myself from moaning loudly. Kinuha niya ang balakang ko at bahagyang itinaas para makapasok siya ng maayos. Ngayon sobrang sagad na ng pagkalalaki niyang sobrang laki. Oh! Hindi ko na napigilan at napaungol na talaga ako nang may matamaan siya sa loob. Sobrang sarap. Our pelvis were grinding. You're so hot. It feels so good inside you, the man said in the middle of our hot fuck. Every moment was filled with moan, groan, and pleasure. Kahit malamig ang aircon, hindi ito nangalahati sa init na pinagsasaluhan namin ngayon. I was starting to love it. Maya-maya ay mas lalong lumakas ang paglabas-masok ng lalaki. Ako rin. Parang naiihi na. Sandali. Naiihi ako. Sabi ko, medyo kinakabahan pa ako dahil baka maihi nga ako. Nakakahiya. The man massaged my asset. Just let it out. What? Nakakahiya kaya kung maihi ako? It's not ihi, wife. It's your... Alam mo na, hinihingal na sabi nito, habang naglalabas-masok pa rin. Sobrang pula na ng mukha niya. I blushed with his statement. Come? How come? Hindi ko pa na-experience yun. Dahil sa hindi ko na matiis, nilabas ko na nga. Sobrang sarap. I felt relieved. Maya-maya ay naramdaman ko na lang na pinutok din siya sa loob ko. What's that? I curiously asked. Did you pee inside me? Natawa siya ng bahagya. That's my cum. Ipinagsawalang bahala ko na yon dahil naramdaman kong sobrang pagod ko na. He was still moving inside me pero nakapikit na ang mata ko hanggang sa nakatulog na ako habang nakapasok pa rin ang kanya sa akin.